You know, hey guys, Coach Ian here. So, welcome to the training How to Get Consistent Job Invitations and Increase Your Chance of Passing Interviews. Ganda ng model ko, no? Ang pangalan ng model ko ay si Kat. Si Kat. Kath. Pero AI yan. Ganun, no? That's an AI. So, I just want to welcome you. Today is August 1, 2025. So, even for those who are watching the recording right now, it's August 1. So, konting pikit mo lang bukas, bare months na. Do you agree? Bare months na ba? 'Di ba? Ilang araw ka lang matutulog pagising mo bare months na, no? Pasko na uli. Ang bilis, ano? Ganun eh, no? O baka natawa kayo, ha? Pero kasi, 'di ba? Ganun yan. Philippines na has the longest na Christmas celebration in the world dahil sa bare months na yan. Who's excited? Can you type excited? Sige nga. Sinong ready na? Excited na talaga to learn tonight. Yan. Another day, another opportunity, another life. Sinong Ryan to? Whose Ryan is this? Is this Ryan, Ryan Panganiban? Is it? Oh. Okay, ayan. Sige, excited kayo. Alright, now, doon sa hindi pa nakakaalam, papakilala lang ako like in few seconds. I'm Coach Ian Bailio. I'm the founder of this one. Merong 146,000 members. So the guild, Work From Home Philippines, yan, na freelance jobs. Also, I'm the founder of Pinoy Google Ads community. So marami pa akong Google Ads students, more than 1,000 Google Ads students. Paid students yan ah. And then, eto, bagong-bago lang. Kaka-launch lang namin last night. So, eto naman sa The Guild Pinoy GHL Academy. So, this is a free community kasi meron akong private community naka-totally separate sa Facebook. Okay? So, mga more than 170, ng mga batch 1 students kagabi. About GHL to, go high level. Okay, let's continue. I just have to warn you. Okay, warning. I have a warning for you. I don't need to do this. Kasi eto, mag-share ako, magte-training ako sa inyo, libre, walang bayad. 'Di ba? Pwede namang Friday na Friday, nagpapahinga na lang ako ah. I don't need to do this. Do you believe me? Hindi ko kailangan gawin tong mag-train para sa inyo. Tama ba? I don't need to do this. Pero, but I want to. I choose to. I chose na magturo ngayon. Bakit? Kasi, nakita ko, dumadaan sa feed ko, yung maraming FB post. Nakita ko sa mga FB post. Meron dito, 6 months na wala pa ring gig. Ouch. Meron ba? Type niyo nga, meron bang guilty dyan? Type mo guilty. Don't worry guys, di naman makikita sa ano to eh, sa screenshot. Hindi nakikita to. Guilty? 6 months na, wala pa ring gig. Meron nga, 1 year na, wala pa ring racket eh. Nakita ko to sa mga Facebook groups ah. Totoo, hindi. Guys, totoo. 1 year na, wala pa ring racket. Sabi ko, hindi ako ako mismo, hindi ako makapaniwala. Kasi ako, kung, if we do a challenge, in 1 week, may gig na ako. Ano lang ako kabilis. Okay, 1 week, may gig na ako. Kunwari, kaso hindi ako naghahanap ng gig. Kasi ang racket ang lumalapit sa akin. Oo. Hindi yung racket na ship pa, ganun yun. Pero lumalapit sa akin yung gig. Tingnan nyo to. Okay lang sana kung wala kang experience. Kunwari, 6 months ka, wala kang experience, nag-a-apply. Pero, eto yung nakita ko doon sa mga FB groups. Tingnan nyo 4 years ng BA, pero 6 months na naghahanap pa rin ng gig. Ako hindi ako makapaniwala niyan. May experience ka na, pero hirap ka pa rin humanap ng gig. Totoo yan, hindi. Type nyo nga. Meron bang ganon? Totoo din yan. 3 years na sa BPO, pero nag-resign siya, nag-apply, hirap pa rin matanggap. Totoo ba to o hindi? Type nyo nga dyan. Totoo ba yan o hindi? O ako lang, kwento-kwento ko lang to. Pero nakita ko rin yun sa mga FB groups. Hindi ako makapaniwala. Totoo yan. It's really happening right now. Okay? Now, tingnan nyo to Do you believe me on this one? You can have all the skills you want. Kahit ikaw na yung pinakamagaling. But if you don't know how to get clients or employers' attention, it's useless. Tama o tama? Tama o may tinamaan? Guys, tama ba or may tinamaan? Ulitin ko you can have the skills.
But if you don't know how to get clients or employers' attention pinag-uusapan natin dito useless ka pa rin. Tama hindi? Para kang five-star restaurant pero nilalangaw ka naman walang customer na pumupunta. Bakit? Hindi ka magaling sa marketing. You don't know how to market yourself. May mag-ouch uli dito mentally, no? Ouch. Totoo. Do you agree? Totoo po yun. Di ba? Kaya ko naisipang magturo ngayon. Yung ibang Google Ads students ko nito, alam na nila yung mga ituturo ko, pero andito pa rin sila ngayon umaattend, hindi ko alam kung bakit. Kasi kung in-apply mo lang yung natututunan ko, dapat wala ka na dito sa training na to. Kasi para to sa mga walang gig. Yung hirap makakuha ng clients. Okay? Okay ba yan sa inyo? Now, let's continue. Kasi gusto ko, as much as possible, syempre meron kang gig. Ako masaya ako kapag meron kang gig. Okay? Now, how long you been trying to? Can you type it there? Hindi ko na nga binuo yung question eh. How long you been trying to? Yung naghahanap ka ng gig. Can you type it there? I don't know, like 2 months, 3 months, 6 months. Sige lang, tayo lang dito. I'm not even going to mention your name. Kasi baka malaman sa record. Can you type it there? Tayo lang dito. 2 months na, 3 months na, 6 months na, almost a year. Okay? Hindi ko babanggitin ang pangalan mo, Grace. Grace lang. Hindi ko binanggit yung first. Ganun yung kulit. Who else? Almost a year. Anybody else? Anyone? Meron pa? Oo. Yan yun how long you been trying to? Okay, 10 years. Sapukin kita dyan eh. Sorry, 10 years talaga, di ba? More than a year. This week, coach, pero 1 year na ako sa, okay, sige. Ayan Me, coach, my wife, almost a year. Okay. Dapat andito ang wife mo ngayon, bro. Si Bro Edwin. O ayaw kong banggitin yung apelido mo. Kasi marami namang Edwin. Bahala silang umula sa nanonood sinong Edwin yan. Okay? Andito ba wife mo ngayon sa training? Is she here? Or wala? Maganda kasama sana siya. Kumbaga, ako yung hapunan nyo ngayong dalawa. O, di ba, habang kumakain kayo, nanonood kayo ng training. Now, bato ba to sa langit ang tatamaan bukol? Can we do a real talk muna? One by one, meron kong enumerate dito. Sabihin nyo sa akin, may work na siya, pero almost 1 year din si wife mo. Okay. Tingnan nyo. Guys, tingnan nyo to Tingnan nyo to. Meron akong tatanong sa inyo, real talk to Sabihin nyo kung tama yung sinasabi ko o hindi. Let's start with this one. Real talk number 1, the competition is tight. Yes or no? Tama ba? The competition is tight. Ay, totoo yan. Totoo yan. The competition is tight. Pagalingan to. Kung sino yung sa tingin ng employer or ng, di ba, ng HR or ng talent acquisition team or kung sino man, yan, the competition is tight. Okay. Di ko na-explain yan kasi gets natin lahat yan. Lahat tayo nag-agree. Real talk number 2. Do you want to hire only the best? Yes or no? Totoo ba yan o hindi? Do you want to hire only the best? Totoo kasi yun. Tumpak pa rin sabi ni Mars yan tingnan niya they want to hire only the best. Alam niyo nasa utak nila, ayaw ko mag-hire ng hindi marunong. Bakit? Number 1, I don't want to waste my time. Totoo hindi, yun yung nasa mind nila. I don't have the time to train. Kung meron man akong i-train, sasabihan ko lang ng konti, alam na nila yung gagawin. Tama hindi? Guys, totoo to yung mga ganun na case, di ba? Ayaw kong tanong ng tanong sa akin. They want to hire only the best. Kasi yun na ngayon. Bakit? Can you imagine? Mag-hire ako, ititrain ko siya, hindi siya marunong, sisweldahan ko pa siya. Gagastos pa ako sa kanya. Kasi sisweldahan ko siya eh. Totoo ba yan? Yan yung nasa isip ng mga employers. Yes or no? Kaya gusto nila mag-hire, marunong na. Okay? Baka na-depress ka ngayon sa kwento ko Hindi, makinig kayo mamaya. Kasi may chance ka, may laban ka. Okay? Next, real talk number 3. Nobody knows you. O, di ba? Parang kanta, no? Nobody knows you. Totoo hindi. Hindi ka sikat. Nobody knows you. Kasi kung magaling ka, people will just contact you.
Totoo hindi. Di ba yung HR, di ka naman niya kilala eh. Or kung sino mang mag-hire sa'yo, they don't know you. Nobody knows you. Hindi ka nila nakilala. Etong matindi, real talk number 4. Nobody knows how good you are. Totoo, hindi. Hindi rin nila alam kung marunong ka ba, magaling ka ba. Hindi nila alam yun. Totoo kasi yan. Okay? Pinapakita ko muna sa inyo yung scenario para alam nyo, kung alam nyo yung situation, alam mo yung gagawin. Okay po ba? Now, let me ask you this. Alam ko medyo maano to na tanong. On a scale of 1 to 10, kung nag apply ka ngayon, kahit anong niche pa yan, kasi hindi, i-type nyo nga dyan ano yung niche nyo. Can you type? Example, Google Ads, or kahit ano, copywriting, VA, type nyo nga ano yung mga pinag-a-applyan nyo for almost a year, or ano, Amazon. Can you type it there? Ano yung niche nyo? Sige nga po. Copywriting. Okay. Who else? Sales, content moderation. O, di ba? SMM din yan eh. Content moderation eh. Ano yung, is it PM is project management? Tama ba? Yung PMVA? Hindi ko alam ah. Ngayon ko lang narinig yan, PMVA. Pero yan ba yun? Project, is it, Jocelyn? Property management pala. Ay, sorry naman. Okay. Gusto ko sana Google Ads, GHL Bookkeeping. Oo. Ambisyosa ka, ha? Joke lang. Hindi, okay yan. Google Ads, GHL Bookkeeping. Newbie here, I'm in sales. Okay, that's good. Ayan, ayan. Shopify, native buying, social media, GHL, GVA. Oh, ayan ha. Okay. Kasi gusto kong malaman yung niche your industry. Next. Sino dito ang naniniwala? Andito na tayo ngayon sa at the attention economy. Guys, ulitin ko wala akong paki sa galing mo. But can you get my attention? Do you agree? Nasa attention economy tayo. If you can catch my attention, makuha mo lang yung attention ko. Yun lang ang labanan dito. Hanggat di nyo na-gets yan, 1 year ka na, hindi ka pa rin nakakuha ng gig. Kasi you don't know how to get someone else's attention. Tama, hindi. Type nyo nga doon, attention. Sige. Attention. Oop. Ang salute. Biglang may naalala ko sa Bisaya eh. Ang salute, tukuot, lumot. Ay, sorry. Sorry, joke lang. Okay, okay. Ayan. Bisaya yun yung sinabi ko. Sige, hand salute. Okay, attention. Guys, we're on the attention economy right now. Totoo yan. We're on the attention economy. So, ibig sabihin, like what I said earlier, if you know, kaya mong kunin yung attention ng recruiter, ng HR, ng talent acquisition team, meron kang job invitations. Tama? Type nyo nga, tama or tatamaan kayo sa akin. Okay, di ba? Tapos, ano yung solution? Siyempre, ang dali lang The solution is learn how to get their attention. Tama hindi? Guys, you just know how to get their attention. So, paano yun, coach? Yun nga. Sige, yun i-explain natin ngayong gabi. Diba? Okay. Let's start with this one. Siyempre, FB to. Facebook muna to. Facebook to. Did she get your attention? Yes or no? Nakuha ba niya yung attention nyo? Kapag nakita nyo yung profile, anong tingin nyo? Magaling o hindi? Magaling o hindi? May dating. Guys, may dating. Okay. Eto. Kasi sobrang alam ko, dami nyo ng coaches natin di ba? Eto, nakuha nyo ba yung attention niya? Nakuha ba niya yung attention natin o hindi? Professional bang tingnan o hindi? Di ba? Actually, namimigay na nga to ng clients eh. Namimigay na siya ng clients kasi sobra na siya sa gig. Google Ads student ko din yan. Siyempre, mga students ko rin to. Guys, kung dito pa lang, pag pinuntahan ba kita sa FB profile mo ngayon, do I have your attention or do you have my attention? Mapapabilib ba ako sa'yo? Mapapawaw ako sa'yo? Or boring ka? Boring yung profile mo? Ayan pa lang eh. It's getting attention pa lang pinag-uusapan natin Kaya mo bang kunin yung attention ko? Ayan marketing ads.
Actually, simple to, mas mapapaganda pa to. Pero, nakikita nyo, nag-e-effort sila. Okay? Now, mabilisan lang to ah. Oh, anong na-notice nyo sa kanila? Optimize yung profile nila. May picture silang professional, may banner sila, FB banner. Maglagay ka pa ng bio mo, ilagay mo doon. Kunwari, experienced copywriter. I'll help your business ganto, ganto, ganyan. Mag-post ka once a week. Kaya mo bang mag-post sa FB account mo? Guys, kaya nyo mag-post sa FB account nyo once a week? Once a week lang. Kunin mo pa kay ChatGPT. Wag lang naman 100% copy-paste ha. Kasi malalaman nila eh, ay ano lang yun eh, ChatGPT. Ganun na case. Make it look natural na parang ikaw ang sumulat. 'Di ba? Kasi pang brainstorm mo si ChatGPT. Post ka once a week, ipin mo. So, bakit? Sino ditong naniniwala kahit na nag-submit ka ng resume sa Upwork or nag-submit ka ng profile mo sa OLJ or JobStreet, there's a chance na pwede nilang silipin yung profile mo sa Facebook. Yes or yes? Meron bang possibility na ganun? I-stalk ka nila? Sisilipin nila kung legit ka o hindi. 'Di ba? Naka-private ka pa. Yun nga, naka-private ka pa talaga. Pero kung optimize din yung profile mo, kahit private ka, pero pag nakita sa banner na nag-ano ka, optimize ka, maniniwala pa rin sila sa'yo. 'Di ba? Okay ba yan, mga boss? Does it make sense? Kaya mo bang i-optimize yung profile mo sa Facebook? Yung magmumukha kang professional, isang tingin lang ng ganyan, uy, professional to ah. Uy, professional to ah. Yung mga ganun na case. Okay. Yamang tapos na tayo sa Facebook, takbo tayo sa LinkedIn. O, di ba, mga Google Ads students ko to. Tingnan nyo, guys, sa LinkedIn, if you want to get someone's attention, ilagay mo kagad na open to work ka. Pag pumunta ba ako sa LinkedIn mo ngayon, alam nyo ba, ang daming students ko ngayon na-hire sila sa LinkedIn. LinkedIn. Kasi yan yung ano ng mga professionals eh. Okay? How about you guys? Nakikita nyo to? Sa tingin nyo, makakaagaw ba ng attention yung ganito? Ayan o, open to work, tapos optimize yung banner niya sa LinkedIn. How about you, ikaw? Pag sinilip ba kita sa LinkedIn, i-separate mo kung gusto mo. What if you want to separate your personal profile? I-separate mo if you want. Okay? Goods po tayo doon mga boss. Optimize mo yung profile mo. Ayan o, hindi na ako mag-explain. O, okay din to kay JM eh. O, ang galing eh. May paganyan-ganyan pa siya eh. Pero, he's getting the attention. Actually, this is getting someone's attention. Ang ganda ng style nito pagkakagawa niya. Are you getting that, guys? O, eto uli. Si Gracie din pala yung kanina na ano kaya, example. Ayan o, optimize profile. Ayan o. Dapat laging may open to work. Guys, are you learning? Optimize your profile. Type nyo nga learning. Are you learning? Type 1. 1 na lang. Pag tinatamad kayo, pati mag-type ng learning. Guys, are you learning? Optimize mo yung profile mo. Ganun lang din sa LinkedIn. Tingnan nyo i-optimize mo yung LinkedIn profile mo. Yung picture, your banner, your bio. Mag-post ka once a week. Once a week lang. Alam ko hindi ka content creator or something, pero mag-post ka once a week. Bakit? Pag sinilip niya, meron pa akong tinuro sa mga students ko, pati sa GHL students ko, pati Google Ads. Ano yon? Guys, tanong, i-type nyo nga ngayon dyan sa chat box, ilan ang friends nyo sa LinkedIn? Diba ang tawag sa LinkedIn, connects. Tama, hindi. Connects. Type nyo nga dyan, ilan yung connects nyo sa LinkedIn. Kailangan hindi less than 50. Kailangan marami kang connects. Ikaw ngayon, ilan yung connects mo? Can you type it there? Oo, ang yabang nito ni Ryan, 500 plus. Good job, good job. How about the others? Type nyo nga, ilan na yung connects mo ngayon? 10 lang? 500 plus, 76. Guys, ang goal mo, 50 to 100 connects. Bakit? So you would look more credible. Gets nyo na ngayon? I-type nyo nga dyan, credible. Kasi kailangan credible ka, legit ka. Tapos nagpo-post ka pa once a week. Tapos sa once a week mo na post, may 10, 20, 30 na nag-like sa post mo. So you must be legit. Yun yung labanan sa LinkedIn.
you should know how to get someone's attention. Okay po ba yan sa inyo mga boss? Simple lang muna. Simple muna yung tinuturo ko sa inyo, getting someone's attention. Now, tingnan nyo na to. Okay. Turo ko to sa mga Google Ads students ko, but you need three skills. The technical skills. Kunwari, kung Google Ads ka, syempre Google Ads. Meron kang KSP skills. Ano po yung ibig sabihin ng KSP po? Patype nga po. Ano po yung KSP skills? Type nyo nga po, KSP. Ano ibig sabihin ng KSP? Can someone type me? I type there. Kulang sa pansit. O, di ba? Gutom na. Ay, sorry. Kulang sa pansin. O, di ba? Sorry dun sa mga jowa ang iniisip pa, kulang sa pagmamahal, o yung sa mga freelancer, kulang sa paligo. Hindi ganun yung tinutukoy ko dito ha. Kulang sa pansin lang to. Guys, di ba ang KSP skills is you know how to get someone's attention. Do you agree? Attention ni talent acquisition team ni HR, yun yung kailangan niya dito. Okay po ba yan? KSP skills. Storytelling skills, eto lang yung interview skills, dude. Storytelling. Magaling ka magkwento. Mamaya explain ko sa inyo. Okay po ba yan, mga boss? Okay po ba tayo? Ayan, technical skills, tapos may KSP skills ka. Pero would you believe me? Hindi, importante ba itong technical skills o hindi? Yes or no? Type mo nga, importante ba siya o hindi ang technical skills? Yes. Pero bakit sila, 4 years ng VA, hirap pa rin makakuha ng gig. Ulitin ko importante yan. Pero kahit may skills ka, pero wala ka nitong KSP na to, matatagalan ka makakuha ng gig. Almost 1 year na, 1 year na wala ka pa rin gig. Tapos, hindi ka rin. Nakuha mo na nga yung attention nila di ba? Meron ka ng job invitation. Pero lagpak ka naman sa interview. Doon ka naman sumabit. Make sense? Importante itong tatlo lahat. Kasi ang technical skills, kaya ka nga i-hire because of this skill. Pero, kailangan magaling ka mag-market ng sarili mo. Yan yung KSP skills. 'Di ba? Tapos, storytelling skills kasi papasa sa interview. Okay po ba yan? O, dito. Example lang muna to I need your imagination in this. Let's go with technical skills. Google Ads muna tayo Siyempre, ang technical skills sa Google Ads, marunong ka bang gumawa ng campaign, mag-optimize, conversion action, Google Analytics, Google Tag Manager. 'Di ba? Example lang yan Ngayon, kung email copywriter ka, 'di ba dapat strong writing yung skills mo, yung storytelling skills. Tapos naiintindihan mo yung email marketing strategy, yung sequence ng email mo. Like ano ba, twice a week ka ba magsisend ng email or everyday, ganun na case. Tapos copywriting for brevity and impact. Pwede kasi yun for brevity and impact, 'di ba? Kumbaga, pwede namang maikli lang yung pagkakasulat mo pero may sense. Tatamaan ka agad kung sino man yung dapat tamaan. Then SEO awareness. Bakit? Copywriter ka, sales page para sa website, 'di ba? SEO awareness. Tapos attention to detail and proofreading, 'di ba? Yung ibig sabihin yung mga grammar mo, yung mga commas, 'di ba? Yung mga punctuation mark ba yan o ano bang dapat ilagay diyan? Okay po ba yan sa inyo? Ito ang technical skills. Next, ito. Virtual assistant naman to. Time management on organization. Marunong ka bang gumamit ng Asana, ng ClickUp? 'Di ba? Yung mga ganun na case. Strong communication skills. 'Di ba magko-coordinate ka? Let's say virtual assistant ka. Tatawagan mo yung customer. Hey, like just want to do a follow-up on this. 'Di ba pwedeng ganun nga lang yung sasabihin mo? Or hey, have you already, did you receive our invoice? The one just sent you like an hour ago? Mga ganun-ganun lang. Pero strong communication skills. Then admin and office software proficiency. Marunong ka ba gumamit ng Google Calendar or Microsoft Outlook? Yung mga ganun na case, 'di ba? Or iba pang mga software na pwedeng gamitin. 'Di ba? Plus customer service and email management din. Customer service Plus research and data entry. Kasi 'di ba yan yung sa virtual assistant?
Let me ask you this, kasi hindi ako magdi-discuss nitong technical skills. Kasi I'm gonna be focusing yung meron kang mga job invitations. But on a scale of 1 to 10, can I ask you, type nyo nga sa chat box, asan ka na part sa technical skills mo? Siyempre, kung bookkeeper ka or assistant ka, o di ba yung mga ganun na case or accountant ka, or kahit anong niche mo pa yan or VA ka, type mo nga dyan sa chat box, on a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamagaling. Asan ka na ngayon sa skill set mo? Can you type, mga boss? I see 5, I see 2, merong 0. Guys, bakit 0? Kasi wala ka pang skill? I don't want to mention your name Oo, kasi pero sa tingin nyo, bakit 0? Bakit 2 ka pa lang? Honestly, hindi ko alam. Bakit hindi mo alam yung skill mo? Saan ang level mo? Para bang ganun, pag hinire ka, confident ka na ba kagad? Alam mo yung gagawin? O hindi pa? Magtatanong ka, mangangapa ka pa? I have skills but I'm not sure. Bakit? Kasi kaya mong mag-gauge yan eh. Pwedeng ganito na lang. Kung hindi mo alam, kunwari may pinanonood ka na training or nag-aral ka, on a scale of 1 to 10, confident ka ba dun sa inaral mo? Parang natandaan mo ba siya? Pag inulit mo ba, kaya mong ikwento? Di, kasi ganun yun eh. Dapat kaya mong engage ang sarili mo. Yung ability mong matuto, yung pick up mo. Kasi merong mga tao, ang bilis matuto. Meron ding medyo, kumbaga, late bloomer lang or slow learner or late bloomer. Ganun na case. Meron ding ganun. Okay po ba? Pero importante yun yung technical skills nyo. Kaya nga kayo i-hire dahil sa technical skills nyo. Okay? Pero kailangan meron kang sense saan ka, where you stand. Oo. Kaya ako, I admire din. Pero, can I ask someone bakit zero? Yung isa bakit zero, for example? Can you type it there, bakit zero ka kanina? Kasi nagsisimula ka pa. Ibig sabihin ba, hindi ka pa nag-aaral? Kasi kung nag-aaral ka na, kahit sana nasa 2 or 3 ka, kasi nag-aaral ka na. Yung ganun na case. Meron kaninang di ba? Make sense, mga bossing? Pero kailangan alam mo, importante din ang technical skills. Di ba? So, yun siya. Goods na tayo doon. Pero ang tinuturo ko ngayon sa inyo, it's how to get their attention. Next. Eto na tayo. I want to focus on this one, the KSP factor. Ready na kayo? Type nyo nga dyan, ready. Sige nga, ready na kayo? Ready? Sige nga. The KSP factor. Kasi ito na yung kailangan natin ngayon. Para ma-hire ka. Okay, guys. You have to understand this. Ano to? Diba, stack your skills. Sinulat ko na dyan. Pagpapatong-patungin mo yung skills mo, kailangan pakita mo sa akin lahat ng kaya mong gawin para ma-impress ako. Okay? Ipagpapatong-patong mo, stack your skills. Skill stacking activity. De, example lang naman yan eh. Pero gets nyo, kailangan nagpapatong-patong yung skills nyo. Yung parang, okay, pag nakita pa lang, ang nasa isip kagad ng mga yung gusto mag-hire sa inyo, magaling to. Sige nga, imbitahin ko to. Okay, let me ask you this. Kayo nga dito ngayon, every week, on the average, ilan ang job invitations nyo? Can someone type it there? Like, ilan ang job invitations mo a week? 0? Isa? Dalawa? Tatlo? Okay. 0. Okay. 0 to 1. Okay. Kaya ako tinatanong yan importante yan. Okay itong kay Milks 1 to 2 job invitations. Okay? A week. Kasi can you imagine? Sa tingin mo ba ma-hire ka kung once a month lang ang job invitation mo? Sa tingin mo, sino ditong kung once a month lang ang job invitation mo, does it mean in 1 year, 12 lang ang, oo. Siyempre, matagal ka magkakagig. Totoo po yun. Pero kung meron kang 5 job invitations a week, mas may laban ka o hindi? Batang may laban ka ba? Bonakid ka na ba niyan o hindi? Kung may 5 job invitations ka, may chance ka bang magkaroon ng gig in 1 month o hindi? Guys, type nyo nga, may chance ba o hindi?
Yes or no? Type nyo, may chance. Kasi kung 5 naman, kung 5 a week, 20 a month yun. May laban ka dun. Di ba? Tama hindi, guys. Ang laki ng chance mo kung may 20 kang invitations. Imposibleng walang isa or dalawa na mag-hire sa'yo. O di nasagot na yung tanong nyo. Ang una mo palang goal is to increase your chance na marami yung job invitations mo. Pero kung ngayon, 1, nung July, August 0, tapos September isa uli, tapos 2 months na 0, tapos 1 na naman, ay baka 1 year ka pa nga talaga or 2 years ka pa baka magkakaroon ng gig. So ang goal mo ngayon, increase your chance na ma-hire ka. Job invitation. Wag mong ulitin ka ha. Wag mong iisipin na ma-hire ka. Ang goal mo, to increase your chance na marami kang job invitations muna. Do you agree? Diba? Kailangan talaga action taker ka lang. Okay, let me show you now how to increase your chance. Kasi nga, kailangan mo mag-stack ng skills. Let's start with this one. Alam niyo ba ang KSP factor? Ito talaga. Optimize ba yung FB account mo? Link in your OLJ? Yung show your resume, yung stacking. Mamaya, papakita ko sa inyo yan, yung stacking ng skills. Yung portfolio mo. Pag sinilip ko ba, mai-impress ako sa'yo o boring ka sa akin? Boring ka. Ayaw kitang i-hire. Or I mean, okay lang yung portfolio mo, pero mas gusto ko yung portfolio ng isa kasi nakuha niya yung attention ko. Nagigets nyo ba? Nakuha niya yung attention ko sa'yo boring. O yung loom video mo, o yung cover letter mo. Kasi ito yung kailangan mo para makuha yung attention nila. Let's go with this one. Ito si Coach Ian to example lang to. Pero eto, let me show you first. This is the boring way pa nga to Boring to pa na skills ni Coach Ian. Sa tingin nyo, may impress kayo dito o hindi? Ang skills, marunong mag-build ng search campaign, display, video, shopping, PMAX. Kasi hindi ko to updated na resume. Matagal na to. Like, I don't know, 3 years ago, 2 years ago, yung gano'n na case. Boring to or impressive, guys? Pwede na. Pwede na rin? What do you think? Sa skills ko lang muna, sa left side. Boring o hindi? Impressive na, sabi niyo. Okay. Sabi niyo impressive. Let me show you this. Okay. Let me tell you something. Ito yung skills ko. Kunwari lang to hindi, ito talaga skills ko. Pero what I'm saying is, what if ito lang yung nilagay ko dun sa resume na skills? May impress ka o hindi? May impress ka ba? Yes or no? Nilagay ko dyan, kaya ko mag-build ng campaign, mag-optimize, conversion tracking. Kasi technical skills yan. Yan yung hinahanap ng yan talaga yung hinahanap ng mga HR, yung mga ganyan, marunong ka ba ganyan? Okay. Pero what if, dinagdagan ko nito, uy, 10 na. Marunong pa siya sa keyword research, competitor analysis, marunong siya mag-audit. Saan ka mas nai-impress? Sa 5 o 10? Siyempre, eto na, mas impressive to. Pero para sa akin, mahinang nilalang pa yan. Bakit? Ilalagay ko pa dyan. Marunong ako sa keyword planner, sa Looker Studio. Kasi yung Looker Studio sa Google Ads, yung report yan Yung attractive yung report. Diba, colorful yung data. May Google Ads editor pa. Marunong ka sa Google Ads mobile app. Marunong ka sa SEMrush. Ma-impress ka ba? Lalo? 15 na ang nilagay ko na kaya kong gawin. Hindi lang 5. 15 na. Gets? Mga boss? What if nilagay ko pa to? Marunong ako sa Answer the Public, Google Ad Transparency Center, Monday.com, di ba? Yung mga ClickUp, Asana. Pero pag nilagay ko pa skills ko dyan, may Zoho pa, may Zendesk pa, meron pang Salesforce. Sa tingin nyo, pag nilagay ko yun lahat, mai-impress sila o hindi, guys? Yes or no? Mai-impress ba sila pag ganito ang nakikita nila? Oo. Gets nyo ba mga bossing o hindi ko na na-optimize yan? Mai-impress kayo o hindi, guys? Yes or no? Hindi ko na nakoloran yung nasa taas. For example, yes or no?
Impressive na, di ba? Guys, sa resume pa lang yan. Sino ditong alam, kunwari, totoo to hindi, makinig kayo. Merong isang posisyon, job hiring, may job hiring. Hulaan nyo, ilan ang nagsasubmit ng applications? Merong isang job, ilan ang nagsasubmit ng applications? Hulaan nyo, 100? Ay, hindi, mahinang nila lang yung 100, guys. 300, 500, ganun. Yung nagsasubmit ng applications. Sa tingin nyo ba kukontakin nila lahat yan o hindi? Guys, hindi eh. Wala silang time yan. Ang gagawin nila, i-type nyo dyan, shortlist. Okay, can you type it there? Shortlist. Pipili sila ng 30 na interviewin, issue shortlist. Tama hindi? 30 lang. Hulaan nyo, sino yung pipili nila sa shortlist? Yung nakakuha ng attention nila. Kapag sa resume mo, ganito ang nakikita nila na skills, kahit wala ka pang sinasabi, sinong naniniwala doon? Wala ka pang sinabi, pero nakuha mo na yung attention nila. Okay, dami niyang alam. Umiilaw kagad yung mata nila. Okay, uy, good to. Lalagyan ko to ng star. Palatandaan ko to na i-interviewin ko to. Nagigets nyo hindi? Guys, hindi mo muna ang goal ma-hire. Ang goal mo lang, ma-shortlist para ma-interview ka. Paring tatawagan ka. Kasi ganun ka. Sa tingin nila, magaling ka. Gets to guys? Hindi. Mga bossing. Dapat ganyan ang tingin nila sa resume mo. Make sense? Type nyo nga dyan, make sense. Type mo nga, make sense. Kung nagigets nyo to na part. Kasi this is number 1 pa lang. Sa resume lang to ha. Kuha mo na kagad attention nila. Dude. Shortlist ka na nun. Oh, pero syempre, ibang step yung papasa ka sa interview ha. Pero dito lang muna tayo. Attention economy tayo. Diba? Nasa attention economy tayo. Kailangan kaya mong kunin yung attention nila. Anong kaya mong gawin? Why should I hire you? Bakit kita dapat i-shortlist? Kasi marami tong alam tong batang to. Kukunin ko to. Shortlist muna for interview pa. Okay? Pero, resume pa lang yan. Dadagdagan natin yung chance mo na makuha ang attention ng mga interviewers na yan. Kasi selection process pa lang sila eh. Sino dito sa inyong nakatalikod? Ay sorry, hindi yan nakatalikod. Sino dito sa inyo yung yung napapa-back out kapag may gantong nakalagay? Please submit your Loom intro video. Sino dito bumabahag yung buntot? Ayaw nang tumuloy kapag sinabing please submit your Loom intro video. Diba? Totoo hindi, guys. Totoo? Pero ang tanong, bakit? Bakit nababahag ka? Kasi, ito sa totoong sagot niyan eh. Hindi ko alam yung sasabihin dun sa Loom. Fear of rejection? Bakit? Wala namang mag-aano sa'yo ah. Wala namang mag-i-interview sa'yo. Papanoorin lang nila yung video mo. Tama hindi? Pero sino ditong hindi alam ang sasabihin dun sa Loom? Yung magre-record ka, di ba? I-re-record mo yung sarili mo. Anong sasabihin mo? Tama hindi, guys? Tama po o hindi? Nahihiya sa camera. Yun kasi yun eh. Nahihiya ka sa camera or hindi mo alam yung sasabihin mo. 'Di ba? I tried creating Loom intro videos. Yes, ako I did. Take 10 pa nga eh. 1 minute na video lang yon pero nirecord ko. Sabi ko, ay pangit. Nirecord ko ulit. Ay pangit, di ko to gusto. Nirecord ko ulit. Nakasampu na ako sa pang-sampu. Sabi ko, happy ako dito. Hulaan nyo. Na-hire si Coach yan, hindi. Na-hire ako. Alam mo yung sabi ng interviewer, yung owner mismo, I love your energy. I love your energy. Okay. Ngayon, meron akong may sasabihin ako sa inyo ah. Guys, moving forward, gawa ka ng Loom video mo. Okay? Bakit? Dahil maraming taong umaatras sa Loom video, yung nagsasubmit ng Loom, sila yung nasa shortlist. Do you agree? Do you agree? Totoo na story to ah. Totoong story to. Kaso sa high ticket sales to. May ita-type ako sa inyo dito. Totoo to ah. Nag-hiring sila.
Appointment setters. Kaso ito kasi appointment setters magtatawag to. Pero pinasubmit ng Loom video. Totoo to ha. 400 plus silang nag-submit. Ay hindi. I don't know. Mura. Parang between 300 to 500. I forgot the exact figure. I-round na lang natin. 400 ang nag-submit ng resume. Okay. Sa 400 nag-submit ng resume. Guys, apat lang ang requirement yung Loom video. Apat lang ang nag-submit ng Loom. Can you imagine? 400 ang nag-submit ng resume or application. Apat lang nag-submit ng Loom. Sa tingin nyo, sino doon yung unang issue-shortlist, bibigyan ng chance for interview? Sige nga, yung apat kagad. Kasi lahat sila katulad mo nag-back out. Yung apat, kapag nag-submit ka ng Loom, una na-appreciate ka nila ng employer. Bakit? Kasi hindi biro yung haharap ka, papakita mo yung mukha mo. Totoo naman yun, hindi biro yun, nakakahiya yun. Pero you took the courage, you have the courage, even when you're scared, ginawa mo yung Loom video, sinubmit mo. Kaya sila yung first four na pinagpilian. Tama, hindi. Sila, ang titigas ng bangs nitong 100 eh, 300 plus eh. Yung apat na nasubmit lang, sila lang. Ngayon, nakikita niyo na yung sense nitong Loom o hindi? Uulitin ko ha, ang laki ng chance mo na ma-hire ka kasi lahat ng iba duwag. Hindi nila ginawa, ikaw isa ka dun sa nag-submit. So that increases 10 times pa nga eh. If you do the math on this one, guys, 400 sana kayo. Alam ko yun, maraming magaling dun. Mahihirapan kang ma-hire. Pero apat na lang kayong pagpipilian. So ang laki na ng chance mo. Nagigets nyo na mga bossing? Are you learning? Kailangan pala mag-submit ka talaga ng video, no? Bakit? Kasi totoo yun, maraming duwag, takot sa Loom or yung mga intro video. Pero alam mo, pag nag-submit ka, sobrang laki pala ng chance mo. Kasi dinisqualify na nila yung hindi nag-submit. So yun pa lang, panalo ka na. Hindi mo pa rin gets yun, ano. Pero ikaw, gusto mo magka-gig, pero ayaw mong mag-video. Oo. Ako tawang-tawa nga ako dyan sa mga ano eh, kahit anong pinaggagawa para lang magkakaroon ng content sa Facebook. Kahit kumakain sila ng lunch, kahit ano ba yung ulam na nila doon, ay nagpo-post pa rin sila. Tapos yung nagsasayaw-sayaw na para lang mapansin sila. Yun o, yung mga content creator, mga mukbang, kahit anong pinaggagawa nila. I'm not talking even about mukbang. Kahit simpleng ulam lang nila sa bahay, wala lang, para may content lang sila. Kinapala nila yung mukha nila kasi views ang habol nila. 'Di ba? Ako, professional dashboard ako sa Facebook ha. Siyempre may pinapagawa, gawa ng reels ganyan. Bahala kayo, wala akong planong mag-monetize ng Facebook. Pagpapagawa-gawa ng reels, wala akong pake diyan. O sa akin. Basta ako, hindi. Basta curious na, ano ba mangyayari pag pinindot ko tong professional dashboard? Ah, yan pala yung time na magmo-monetize ka na sa Facebook. Yung pwede ka nang magpaano-ano ng mga stars, yung mga ganun. Pero wala akong pake. Kahit na 2 months na akong sinasabihan ng Facebook kasi may mga task yun, di ba? Yung weekly task, gawa ka ng reels. Wala akong pake. Kumikita naman ako eh. Oo. Oo. Hundreds of thousand. Ay, masisiw sa akin yung hundreds of thousand in 1 month. Oo, pero sila, yung ganun. Pero okay lang yan kasi yun yung way nila. Yun yung alam nila para kumita. Ako, hindi ko yun habol yung Facebook na kumita ako. Okay? So, yun po yun. Ngayon, let me get here. Tingnan ko nga kung meron ako dito yung sa Loom. Let me share to you this one na script. Ito kasi sa mga DM setter ko to eh. Sa mga DM appointment setters ko na mga students. Hold on, share ko sa inyo. Share ko lang. Ganun eh, no? Tingnan nyo to. Kailangan mo, ito, script lang to Tingnan nyo kung merong chance na ma-hire ang taong to. Let me show you now. Tingnan nyo kung bibigyan nyo ng chance na ma-hire tong taong to. Okay? Tingnan natin kung merong chance. PM appointment setting to Wala silang experience pa na magka-client.
Pero eto kunwari sinabi nila, "Hi there, example to hi there, this is Ian and I'm the DM setter you're looking for. I was trained by the Philippine Appointment Setter Society or PAS Academy." Si Coach Ian yan mga students ko yan. "We were trained to do lead generation, cold outreach, and how to start DM convos or conversation without sounding like a salesman. In addition, I know how to uncover the prospect's problems, amplify their problems, and offer the solution. My main job is to basically book more appointments. So let me help you bring more sales to your team. Count me in, I can start right away." Sa tingin mo, bibigyan mo to ng chance o hindi? Bibigyan mo ba to ng chance? Wala tong experience sa DM setting. Pero bibigyan mo ng chance. Bakit? Nag-effort gumawa ng video. Pero tingnan mo yung sinabi niya, DM setter to Tingnan niyo ako si Ian, ako yung DM setter na hinahanap mo. I was trained by Philippine Appointment Setter Society. Anong nasa mind nila nun? Okay tong batang to nag-aral siya ng DM appointment setting. Tama hindi? So nag-invest to, nag-aral siya para matuto ng DM setting. Ayan ang hinahanap ko. Sunod, kunento mo dito. We were trained to do lead generation. Marunong ako humanap ng leads. I can do cold outreach. Kahit di ko kilala, kaya ko mag-start ng conversation. How to start DM convos without sounding like a salesman. Tapos, in addition, alam ko kung paano palabasin yung problem ng prospect. Alam ko kung paano palakihin yung problem ng prospect. And then, i-offer ko ang solution. My main job is to book more appointments. Tapos sinabi ko dito, let me help you bring more sales to your team. O anong sabi nun? Tutulungan kitang magkaroon ng maraming benta. Ano ibig sabihin nitong count me in? Ibig sabihin yan, piliin mo ko. Kunin mo ko. Ang tawag dyan guys, call to action. Uy, kunin mo ako, i-hire mo ako. I can start right away. Ano ibig sabihin nun? Pwede ka agad, kahit ngayon, mamaya, start na ako. Wala akong sabit. Pwede ka agad ako mag-start. May purpose or wala? Does it make sense, guys? Tama ba yon? Makakatulong? Hindi. When you say the right things, di ba kung tama yung sinasabi mo even sa video, may chance ka. Tama hindi? Guys, may chance ka. O, balik tayo dito. Doon tayo sa freelancer. Ito freelancer to. Walang experience. Ganito ang gagawin mo pala. Tingnan nyo to Hi there. Kunwari lang to. Hi there, I'm Sheila. And I'm the virtual assistant you're looking for. Kunwari yung position. You see, I've invested in, kaya mo sinabing word na nag-invest ka, ibig sabihin gumastos ka. Kunwari, you see, I've invested in a virtual Rockstar Philippines program to learn effective ways of i-mention mo yung skill. Diba? Diba yung mga ganun? Then we were trained to mag-enumerate ka ng 3 task. Let me help you grow your team. Count me in. I can start right away. Parang ganito. Virtual assistant to Tingnan nyo to. Virtual assistant to na script. Ako lang gumawa nito. Hindi ko to kinopya kahit kaninong coach pa dyan. Hey there, I'm Tari. I'm the virtual assistant you're looking for. Tandaan nyo guys, Loom video to. Kaya mo ba itong i-memorize in 1 week, mga boss? Kaya mo ba itong i-memorize in 1 week? Kaya naman Kaya ba hindi? Doable naman? Oo. Kung hindi, di-start ka. I-memorize mo yung 1 sentence. Kaya mo ba yan? Hi there, I'm Tari. I'm the virtual assistant you're looking for. Kaya naman. Pero itong binanggit ko. You see? Ito tingnan mo I've invested in a virtual assistant program to learn effective ways of managing my clients to-do list from anywhere. So I was trained by VA Rockstar Academy here in the Philippines. Nagbanggit ka ng pangalan na train ka. 'Di ba? Oh, binanggit mo, 'di ba? VA Rockstar Academy. I learned how to schedule appointments and meetings, answer emails and calls. Kasi ito, di ba ginagawa ng VA? Organize calendar and files and book travel. O hindi ka nagsinungaling nito I may be new in the industry. Makinig ka, guys. Makinig ka. I may be new in the industry, but I'm more than equipped to assist you. Baguhan pa lang ako. Di ka nagsinungaling. I may be new in the industry, but I'm more than equipped to assist you. Totoo naman baguhan ka. Pero nag-train ka
So alam mo yung gagawin mo pag hinire ka. Hindi talaga pwedeng zero, wala kang alam guys ha. Kailangan may alam ka sa technical skills na ina-applyan mo. Let me help you grow your team. Count me in. Ang tanong, may laban ka na ngayon o hindi? May chance ka o hindi? May laban o wala? Guys, may laban na ngayon. Sino dito nagkakaroon na ng linaw yung gagawin niya? Guys, are you learning from my training? Libre to ah. Dapat binabayaran niyo to. I should not be doing this. It's a Friday. Dapat nagpapahinga ako ngayon. Pero I want to do this. Kasi naaawa ako in a way. Kasi bakit di nila alam kayang kumuha ng gig. Tama ba mga boss? Makakatulong to? Ngayon, may chance ka na. Yung iba, hindi pa nila alam. Takbo ng takbo. Tinatakbuhan nila yung mga Loom intro video. Ikaw alam mo nang gagawin. Alam mong sasabihin. Eh ano ngayon kung 1 week or 2 weeks mo to gawin yung video? Wala akong pake. Pero I want you to have this. Gumawa ka ng ganito na script. Ikaw na bahala. Hindi ko alam yung niche mo eh. Sulat mo. Kailangan mong sabihin sa akin sa video anong kaya mong gawin. Kasi that's the only way you can get my attention. Tama hindi? Di ba attention economy tayo, KSP ka? Kailangan KSP ka, kunin mo yung attention nila. Sa resume, nasolve na ba natin o hindi? Nasolve na natin. Stack your skills. Nasolve ba na natin yung Loom video o hindi mo pa rin alam ang gagawin? Sino dito alam na niya na may pwede ko itong gawin? Guys, anyone? Medyo kaya niyo na, alam niyo na yung gagawin. Example, eto uli na scenario, lead generation specialist ka. Oh, hi there, I'm Jose. I'm the lead generation specialist you're looking for. You see, I've invested in a lead generation program to learn effective ways of finding potential customers who might be interested in what you offer. I was trained by Lead Gen Academy here in the Philippines. Pero talaga dapat may certificate kayo kung nag-aral kayo. I learned how to find people who might need a product or service. Di ba yung ganun? So you don't have to spend all day searching for new business. I can help you find the right customers who are more likely to buy from you. Okay? Tapos yun pa rin, I may be new in the industry, but I'm more than equipped to assist you. Kasi yun ang labanan dito. You know how to get their attention. Sa inyo na yan, copy nyo yan. Create your copy if you want. I-tweak nyo para sa'yo. Okay po ba yun? Let me ask you this, magkano na dapat kung sa totoo, magkano dapat binabayaran mo sa training natin ngayon, guys? Magkano? Yung ganitong klaseng training, how much you should be paying for this? Diba? Pero binigay ko yan sa inyo ng libre kasi gusto ko kayong magka-gig. Sa totoo, magkano yung value nitong training na to? Can I give you the answer? It could be 50,000. It could be 100,000. Bakit? Kung na-hire ka, ang sweldo mo 50,000, yun yung value nitong training na to. Dahil sa natutunan mo na skills. Kung na-hire ka 40,000, yun yung value ng skill na to. Yung training na to ngayon. Tama hindi? Guys. Kasi na-hire ka because sa training na to. Tama hindi? Na-hire ka, nagkaroon ka ng gig kasi in-apply mo yung natutunan sa training na to. Yun yung totoong value ng training na to. Eh kung pang 100,000 yung nakuha mong gig, yun yung value ng training na to. Kasi in-apply mo yung natutunan from Coach Ian. Okay? Okay po ba yan? Can we proceed? Tapos na po tayo sa Loom. Oh, I forgot to tell you. Can I share to you another tip? Sa tingin nyo, matanong kita, eto, pwede ba tong maging cover letter mo na rin? Yes or no? Pwede na rin ba tong maging cover letter mo? O hindi? Mga boss. Pwede na rin? Yes? Yes po, pwede rin tong cover letter. Depende sa perspective nyo. Kasi ang cover letter sa totoo application letter lang naman eh, letter of intent eh. 'Di ba? O di meron ka ng script sa Loom video mo, meron ka ng cover letter. Pero I have a suggestion. Okay lang ba sa inyo? I-tweak nyo yan. When I say tweak, gawa kayo ng sarili nyong style. At least may idea na kayo. Hindi pwedeng lahat kayo pare-pareho ganyan ang sasabihin. Nagigets nyo ba? Yung parang same. Pero at least yung content lang. Oo. I-tweak nyo lang.
So gets na tayo doon. We're going to proceed with the next ano na ha. Oo, kasi gusto ko lang ding matapos tayo ng maaga ngayong gabi. Ayan, next. Yun na nga yung cover letter na sinabi ko sa inyo kanina. Goods na tayo doon. Now, Asana, ClickUp, tsaka Monday. Sige, pwede tayong mag-test, mag-ano nito ng konti. Itong sa Asana, ClickUp, tsaka sa Monday para marunong din kayo. Okay. Sino dito marunong na ng Asana? Yes or no? Meron na dito? Wala pa. Type nyo nga, o hindi marunong na lang. Hindi marunong. Can you type it there? Marunong. Hindi, yung hindi lang ang tinatanong ko Hindi marunong. Marunong po konti, coach. Hindi marunong. Ayan, hindi marunong. Okay. Let's talk about ClickUp naman. Sino dito hindi marunong? Type mo nga, ClickUp. Type nyo nga rin, hindi marunong. Hindi rin, di ba? Guys, di ba naalala nyo kanina yung stack your skills? Bakit? Okay, eto muna. Para sa ng ClickUp, ang Asana, yung Monday.com. Para saan yan, mga boss? Para saan po yan? CRM. Hindi. Para saan siya? Time management. Ganito kasi yan, hinire ka ng client. Yung mga clients, sobrang organized na nila. Meron silang project management na ano. Doon kanila sa ClickUp magre-report. Ang gusto lang nilang malaman, may task akong binigay sa'yo, natapos mo na o hindi pa. Project management tool kasi to. Yung para ma-monitor nila yung task, kung tapos ka na o hindi pa. Do you agree? Yes or no? Do you agree? Progress lang ng task yun. Titingnan nila, marunong ka ba talaga? Natapos mo na ba? Hindi pa. Yun lang naman iba, like Trello din, mga ganun na case. Diba? Pero maganda kung marunong ka ng ClickUp ng Asana, ganyan. Bakit? Kasi yung tatlo, ilalagay mo ngayon dun sa resume mo. Kasi ang ilalagay mo sa resume, yung alam mo. Make sense? Hindi. Kaso ikaw, hindi ka kasi, una, hindi ka nag-try. Hindi mo alam, libre lang naman to sila. May mga trial period naman silang 2 weeks or 1 month. Ba't di ka nag-try? Tama? Okay. I need someone nasa tapat ng PC or laptop. Tas mabilis ang internet connection. Anyone? Mabilis ang PC or laptop. Meron po dito? Wala, guys. Sinong nag enjoy sa training natin ngayon? Type nyo nga dyan, enjoy. May natututunan kayong bago? Okay, guys. Let's go. Type nyo nga uli. Sino ditong mabilis ang internet connection? Type the word internet. Tas nasa PC or laptop ka pa. PC or laptop ka dapat ang gamit mo. Yun lang yung magre-react. Okay, Maring Mars. Ay, Mars. Si Marceline kasi. Okay. Share your screen. Pindutin mo yung share screen. Piliin mo entire screen. Kasi may tatlong option yan Chrome tab, window, entire screen. Pindutin mo. Ayan na, nag-share na siya ng screen. Okay, very good. Can you open a new tab for me? Bukas ka ng bagong tab. Ayan. Can you zoom a bit? I-zoom mo ng konti. Marsh, anong Marsh na, di ba? Kasi Marshallin Marsh, anong background mo ngayon? Like, VA ka na dati or existing VA? What do you do now? Can you type it there? Existing VA. Ayan kaya mabilis si Marsh. Okay. Marunong ka na sa ClickUp or Asana? Anong hindi mo alam? Monday, marunong ka na. Okay, good. O marunong na siya sa Monday. Ayan. Tingnan, hindi. Doon tayo sa Asana kasi marunong ka sa Monday. Pero pare-pareho lang yan Punta ka sa asana.com. Sige nga. Gagawa guys, yung may PC or laptop, sabay kayo Diba? Sige, get started tayo. Get started. Continue with your Google Ads account. Kahit ano na dyan. Kahit anong Gmail account mo. Okay lang yan. Gagawa tayo ng account. Ayan, si Marsh. Continue. Ayan. Uulitin ko mga boss hindi mo kailangang alamin yung project management tool na yan. Ang goal mo lang, marunong kang mag-update ng task mo, yung progress mo. Okay na yan, continue na yan. Marsh, yan, practice lang naman to What's your role? Kahit saan dyan, pili ka na. Manager, director, kahit saan dyan, it doesn't matter. Sige. Admin assistant, okay na yan, done. Kahit saan dyan, ayun, sige, let's set up your first project. Anong project, kunwari? Anong project?
Elon Musk project, ilagay mo dyan, bigla lang, on the spot lang to. Elon Musk project. Kunwari. Sige, Elon Musk project. Type mo dyan. Or Elon Musk lang. Pwede, ganun. Elon Musk project. Kunwari lang to guys, kahit ano. Kasi kung Google Ads pa to, Google Ads lalagay ko dyan eh. What are your tasks? Kunwari, call board of directors. Kasi kunwari lang on the spot ko lang tong iniisip mga boss call board of directors. Kunwari. Tapos, email follow-ups. Email follow-ups. Kunwari lang to kasi kay Elon Musk eh. Pagkatapos, collect payments. Example lang uli yan, collect payments. Okay, continue. Okay na yan. Continue lang tayo. I-continue mo na lang yan. Ayan. Okay, oops. Don't do anything. Guys, maglagay nga kayo ng email address dyan. Totoong email address niya. I need 2 people. Maglagay kayo ng email address dyan. Kailangan may access din kayo ngayon sa email niya. I need 2 people sa chat box. Mag-type kayo ng email address. I-copy mo yung dalawang email address, Marsh. Si RB Deles tsaka si Sai Jose. Ayan. Tsaka si RB Deles. Ayan. Okay na. Okay. Take me to my project. Sige. Let's go. Okay. Ito na. Maganda. i-X mo lang yan. Okay na yan. Goods na yan. Tingnan mo, sa assignee, call board of directors. Kunwari, eto si siya mag-a-assign. Marsh, nakikita mo yung yellow na Marshilin? Yan na yung sa assignee. Nasa gitna, katabi ng today, August 5, yellow ang color. I-X mo yan. I-assign mo kay kay Saijo sa yung isa. Ayan, si Saijo sa yung isa. Tapos yung isa, i-assign mo kay kay Rana Deles. Ayan, RB Deles. Tapos, collect payments. Kunwari, ikaw ang in charge sa collect payments. I-assign mo ikaw. Okay. Goods na? Ayan. Tapos, ang deadline, kunwari, ang due date yan, guys, today to August 5, di ba, yung on track at risk. Guys, let me ask you this. Si Sai Josai tsaka si Rana Deles, may na-receive ba kayong email from Asana? Di ba may email invitation kayo? Yes. Ini-invite kayo. Ang gagawin lang kasi niyan nila Rana tsaka ni Sai is to update kung on track ba sila. Can you change nga yung on track? Can you change the status? Palitan mo yan ng on progress. Di ba yung ganun na case? On progress. O hindi, yung on track, i-edit, sige, edit options. Sige, sige, edit options. Yung on track, i-edit mo yan, palitan mo ng word na completed. Hindi, sige, completed yan. Ilagay mo yung green. Kasi ang green, di ba, completed. O, oops, na-delete mo siya. I-X mo muna, i-X mo. Wag mo i-save changes. I-X mo sa taas. Hindi, ayun o sa taas, na exit. Sa taas, sa taas. Ayun o sa edit yan, i-X mo muna. Discard changes. Okay, i-edit uli natin. Na-delete mo kasing on track eh. Edit options. Hindi, edit options tayo. Kunwari, ang pinangalan nila dyan ng client mo completed. I-edit mo yung on track. Completed dapat yan or finished. Diba? Or completed. Completed. Pangalan mo dyan. Completed. Yung at risk, pangalanan mo yan na on progress. Yung parang ginagawa pa nila. On progress. Yung off track, not yet or not started. Diba? Parang hindi pa ginawa yung trabaho. Not started. Diba? Save changes. Okay. Etong sila, ikaw Sai, may assignment sa'yo ang deadline August 5. So ikaw, pwedeng ilagay mo dyan Sai, i-change mo yung status from completed, not started muna. Or on progress mo na kasi ginagawa mo na ngayon, tinatrabaho mo na. Tapos by priority, di ba tawag dito March, pwede namang yung low, medium, or high. Kasi urgent yan, gawin mo siyang urgent kasi ang deadline niya August. Sige, gawin mo yung high. Gawin mo yung high kunwari. Ayan. Kasi ito si Marsh, siya yung project manager, siya yung in charge ng pag-assign ng task. Ikaw, ang gagawin mo, ang assignment ko pala called Board of Directors. Parang ganon. Tapos yan, yung today, i-change mo nga yan ng August 2, kunwari, yung deadline. August 2 lang. Kasi yan, August 1 to August 5 eh. 2 lang talaga. Ayan. Ayan na.
Okay na, tomorrow. Ito naman kay Rana, August 4 to 5. Kahit idean naman ng August 3. O August 3 naman yan, yung deadline niya. Example lang to mga boss. Tapos, si ano, ang deadline is August kailan? Ayan, August 5 o 4. Okay lang yan. O, guys. Kung eto na ngayon, hinire ka ng client. Makinig kayo. Hinire ka ng client. Ang assignment mo, si Rana, sa Sunday pa ang deadline. Tapos, on progress ka pa lang. Ang goal mo is email follow-up. Eh kung natapos mo na kagad, o di i-change mo yan to completed. Gets mga boss o hindi? That's it. Yan lang yung sana. Wala kang gagawin dyan. Wala kang gagalawin dyang iba. Basta marunong ka lang mag-login. I-update mo lang yung trabaho mo kung tapos ka na o hindi pa. Kailangan marunong kang sumilip. Hayaan mo yung task ng iba. Ang goal mo kasi, yung task mo lang, natapos mo ba o hindi. Tanong, ikaw Marsh, pwede mo na bang ilagay ngayon na marunong ka na ng Asana? Yes or no? Pwede na. Marunong ka na ng Monday.com, marunong ka na ng Asana, marunong ka na rin ng ClickUp. Kasi ganun lang din to eh. Lahat ng Monday.com, yung ClickUp, ganyan. Hindi mo kailangang alamin yung reporting, yung iba dyan. Kasi ang goal mo lang, depende kung virtual assistant ka, ito yung papahawak ng client mo. Pero what I'm saying is, marunong ka na ngayon. Tanong ko sa inyo sa chat box, pwede mo na bang ilagay ngayon na marunong ka na ng Asana? Yes or no? Guys, alam ko nag-practice lang tayo ngayon. Pero pwede mo na bang ilagay na may Asana experience ka? Yes! Yan yung sinasabi ko sa inyo. Stack your skills. Ganyan lang din gagawin niyo sa ClickUp. Gawa na kayo ng account niyo, bahala na kayo doon. Gawa na rin kayo ng monday.com niyo. Ganyan lang din yun sa totoo. Hindi siya complicated. Hindi ka naman project manager eh. Para gawin mo to lahat, mag-a-assign ka ng iba. Hindi. Login ka, silupin mo yung task mo or assignment mo. Okay, ito pala deadline ko. Sige, trabahuin ko na. I-change ko lang ang status yung not started to on progress. Kasi sinimulan ko na. Pero pag hindi pa, do not started. Tapos pwede ka mag-communicate dyan. Or 50% na akong tapos sa trabaho ko. Pwede kayong mag-notes ng ganun. Gets nyo to mga bossing? Okay lang ba di ko naturo sa inyo yung ClickUp or Monday.com? Kasi ganito lang talaga yung logic. Marunong ka lang, o di ba? Yung mag-update ng status mo. Are you learning, guys? Yun lang naman muna, di naman muna kailangan complicated. Salamat mga bossing ha. Salamat Mars, you can stop the presentation now. Swabe lang, di ba? Ang galing mag-navigate ni Mars. Are you learning, guys? We're doing this to stack your skills. Kailangan nyo mag-stack ng skills. Hindi pwedeng lalagay mo sa resume, dalawa lang alam mo, tatlo. Tapos nag-expect kang mahire. Tama ba? Kailangan marami kang malagay. Kasi pa, uy, okay to daming alam. Check sa akin to, pogi points to. I-shortlist ko to. Okay po ba yan? Goods po tayo? Can we continue now? Tatapusin na natin tong training natin. Okay po? Sige, sige. So, done na tayo with ClickUp, mga ganyan. Hindi, basta at least nagigets nyo na yung concept. Now, cover letter, tinuro ko na sa inyo yan. Ito, sa portfolio ng konti, ayan. Guys, sino dito yung walang experience talaga sa totoo? Never pag nagka-client. Never. Type nyo nga dyan, never. Never na nagka-client. Wala pa talagang experience. Okay. Sa tingin mo, may laban ka or wala? Okay. Yan yung mga students ko dati, syempre, alam, walang laban, pero hindi. Guys, type nyo nga dyan, dapat marunong kayong gumawa ng theoretical portfolio. Type nyo nga, theoretical portfolio. Theoretical portfolio. Ibig sabihin nun, nag-practice ka ng skills. Hindi pwedeng hindi. Diba? KSP ka, dapat sa portfolio mo, kuha mo kagad ako, isang tingin ko lang, gusto ko tong i-hire. Kasi pag boring ang portfolio mo, I don't want to hire you. Ulitin ko ayaw kitang i-hire kapag di ka magaling, kapag di ka marunong. Dapat, i-demonstrate mo yon sa portfolio mo. Okay?
This is John Mark. Kunin ko nga dito yung resume niya. Example to ah. Sandali lang. May kukunin lang ako ah. Sandali lang po. I just need to get the link. Kasi ibibigay ko sa inyo. Yung etong kay John Mark na link. Okay, hold on, hold on. Here you go. Bigay ko sa inyo to na sa chat box. I'm gonna share this link sa chat box. Sabay-sabay tayo. Na-access nyo na? Yes or no? Na-access nyo na po o hindi? Let me show you this. Si John Mark, wala tong experience sa Google Ads. Pero he's one of my students. Sabi ko, gawa kayo ng portfolio nyo. Tingnan nyo to guys. Project 4, Project 1, Project, di ba? Parang Quezon City lang, Project 2 pa. Hindi, joke lang, Project 4 Quezon City. Hindi. Di ba kasi location yun eh. Tingnan nyo. Ayan o. Silipin natin. Cabinet painting service ads. Uy, gumawa siya ng ads sa Google Ads. Ayan o. Gumawa siya ng ads pang Google Ads. Sa totoo, hindi niya to client, pero gumawa siya ng ads para sa mga company na to. Anong tawag po dyan? Portfolio. Theoretical portfolio. Kumbaga, gumawa siya ng ads as if hinire siya ng client. Ayan o. Gumawa siya ng ads. Kita nyo? O roofing ads for construction business. O di gumawa siya. Affordable roof repair, skilled roof contractors, ganyan. Diba? Portfolio. Oh, my OnlyFans agency pa talaga siya. Elevate OnlyFans. Get more fans today. Oh, professional girl support. Example. Cleaning ads for dental service. Nakikita niyo yan, guys? Sa tingin mo ba, client niya lahat yan? Sino dito nakaka-gets na ngayon? Does it make sense? Kung video editor ka, maglagay ka ng mga sample mong pinagagawa na videos. Pretend that you were hired by a company. Pinagawa ka ng video. Pakita mo sa kanila. Tama po, hindi. Tama po? Pakita mo, graphic designer ka. Eh ano ngayon kung walang client ka? Pero pakita mo yung gawa mo. Kasi yun ang labanan dito mga boss. Demonstrate to me what you can do. Show me your skills. Anong kaya mong gawin? Hanggat di nyo nagigets yan, isa pa yan na reason ba't di ka na-hire. Ay, kita nyo ba? I know, home remodeling ads. O expert home remodelers, ganyan na case. Create your, alam niyo nangyari kay John Mark. Hinire siya ng November. 1 month pa lang siya sa company. Kasi almost December na yung hinire siya. Nag-Christmas party yung company nila sa Manila. Kasi Cebu-based to si ano eh. Work from home siya. Pinadalan, ano siya? Pinalipad siya ng company, all expense paid trip. Pati hotel accommodation, plane. Meron pa nga siyang plaque na natanggap eh, or certificate eh. Tapos, palili pa rin siya this year ng company. I don't know, was it Thailand or Indonesia? I forgot. Walang experience to sa Google Ads. Kasi meron siyang portfolio. Nagigets niyo ba mga boss? Sino dito nagkakaroon na ng linaw mga boss? Nagkakaroon na ng linaw ng konti. Kasi ganun po ang labanan. Hanggat di mo naiintindihan yung part na yan, you know how to get people's attention, di ka magkakagig. Sinasabi ko sa'yo, learn to grab their attention. Okay? Type nyo nga dyan, KSP. Kailangan talaga KSP ka. Hindi pwedeng hindi. Kailangan makuha mo attention ko. Okay po ba yun? Dapat KSP ka. Tandaan mo yan. Hindi ka magkakagig kung di ka KSP. Okay? Next. Ito nga pala as a bonus. Sandali wait, hold on a second. Okay. Optimize na ba yung profile nyo o hindi pa, mga bossing? Let me ask you this. Optimize na po ba yung mga profiles nyo or hindi pa? Sino dito hindi pa optimize yung kunwari yung profile nila? Kasi coach, wala akong ano eh, pera punta dun sa photo studio. Di ba yung mga ganun na case para ano, yung mga ganyan. Hindi ako nakasuot ng ano eh, ng business suit. Hindi ako professional tingnan. Tama ba? Sorry may pagkaulyanin na si Coach Ian. I just need, ano nga yung link natin mga boss?
Yung dun sa mga GHL students, ano nga uli yung link natin? Ano nga ba yun? Reimagine. Ano nga ba yun? Yung swap faces. Type ko nga, swap faces. Hindi. Ito, remaker.ai. Ito na. Okay, guys. Let me give you this link. Okay, let me give you this link now. Bonus ko to sa inyo, ha. Sino ditong nasa tapat ng PC or laptop? Ulit? Sige, ikaw na lang, ano? Sino nga uli yung kanina? Ulyanin si Coach Ian, eh. Who was it? Marsh. Can you share your screen? Guys, ito, si Marsh ang ipapa-execute ko. Mag-share ka nga ng screen, Marsh. Okay, nakopy mo yung link, tapos buksan mo yan. Okay, nabuksan na niya. Nasusundan niyo ba, mga boss? Okay. Una, Marsh, maghanap ka nga ng profile mo na hindi ka optimize, na parang ordinary lang yung suot mong damit. Meron ka ba sa Facebook yung simple mong profile na wala, hindi ka nakasuot ng business suit? Meron ka ba dyan? Wala. Huwag mo diyang ilagay. Hindi, ganito. We're gonna need to image. Punta ka, magbukas ka ng bagong tab. Marsh, magbukas ka ng bagong tab. Type mo dyan, a woman in business suit. Kunwari ganyan. In business suit. Tapos HD. O ganun, business suit. Tapos HD kasi high definition na images. Ayan. Pindutin mo yung images na part. Images. Ayan, ayan. Gusto mo ba yan? Pindutin mo yon. Sige, pindutin mo yon. Pindutin mo lang. Okay. Wait lang, I-screenshot mo yung hanggang sa ulo niya, hanggang sa my shoulder. Yung nakukuha yung damit niya. Nagigets mo yung ano ni Coach Ian? I-screenshot mo. Gumamit ka ng snipping tool. I-screenshot mo yung pagmumukha ng babaeng yan. Gumamit ka ng snipping tool. Anong snipping tool ba gamit mo dyan? I-screenshot mo yung mukha ng babaeng yan. Yung mukha lang, Can you do it now? Marunong ka ba? Nako. Hindi, patingin nga. Sige, na-save mo na. Patingin. Hindi, patingin yung mukha nung na-save mo kung sabi mo, in-screenshot mo siya. Kasi gusto ko yung ano lang na part, yung square lang. Patingin, patingin. Pwede, pwede. Pero gusto, sige, okay lang yan na muna. Sample lang naman eh. I-save mo siya. Save mo na siya as file. Na-save mo na siya. Na-save mo na ba yung file na yan? Save mo na siya. Okay. Now, I need your picture na hindi ka nakaganyan. Hindi ka naka-business suit. Meron ba? So, punta na tayo dun sa Remaker. Punta na tayo sa Remaker na website. Okay. Sa upload image, yung mukha ng babae ang ilagay mo. Sige, yan. Very good. Mukha ng babae. Yan, lagay mo dyan. Sunod dyan, mukha mo. Upload your target face. Yung hindi mo pa optimize na profile, yung hindi ka pa naka-business suit. Kasi ang mangyayari niyan mga boss, after that, swap na yan. Ando na yung pagmumukha mo. Sige, put your image there. Kasi ginawa ko na rin yan sa mga students ko eh. Sige nga. Can you put it there now? Sorry. What's happening? What happened, Bella? Ganun na si Marsh. Can you upload now your image there para mag-swap na? Or hanap ka na lang ng ibang image kung ayan, okay. Swap. Pindutin mo na yung swap. And, tingnan nyo guys. And, hold on, hold on. Voila. Guys, are you seeing this? Nakita nyo ba? Ayan na. Professional na ba ngayon tingnan si Marsh? Are you seeing this guys? Ayan na siya.
Huwag niyong sasabihin sa akin, Coach, wala akong pera eh. Kasi yan yung mukhang ilalagay niyo dun sa Facebook, sa resume niyo, or whatever, sa LinkedIn niyo. Nagigets niyo mga boss? Are you learning? Libre yan oh. Professional ka na tingnan. Humanap ka lang ng model mo. Sinong model gusto mo? Pumili ka doon. Gusto ko tong dress niya. Ang ganda. Yung ganyan na case. O, di ba? Do you like it, guys? Bonus ko yan sa inyo. Kasi wag niyong gagawing reason. Kaya hindi ako makapag-apply, coach eh. Walang one by one. Walang two by two na picture. Hindi. Ayan na. Gamitin lang natin yan. Helpful ba to mga boss? Guys? Oh. Salamat, Mars. We're good. Oh, save mo na yan sa pag-apply. Ang kulit eh, no? Oh, keep it. Keep it. Oh, guys. Sino nagsabi? Pagalingan lang to, mga boss. Pagalingan ng diskarte. Pwede pala pumayat sa litrato. Ang kulit, ano? Okay, guys. Are you learning? Kala ko tapos na tayo eh. Meron pa pala akong ituturo sa inyo. Okay? Pero, nag-i-enjoy ba kayo sa ginagawa nating kalokohan to? Nag-i-enjoy ba kayo? Sa kalokohan natin to. Okay, sige, we're good. Next, balik ulit tayo. Sa technical skills, I can't do it for you. Hindi ko to masosolve. If you have it, you have it. Pag hindi, wala. Pero kung marami kang technical skills mapapakita sa resume, the better. Sa KSP, medyo nagiging confident na ba kayo? Do you know now how to get the attention ng konti ng potential interviewers or client? Kasi yun ang labanan dito. Hanggat di mo gets yan, okay? Let's go now with the last part, storytelling skills. Kasi ito na yung interview. Tama ba? Hindi. Excited pa rin ba kayo? May energy pa kayo? May energy pa kayo? Ha? Ako wala na. Ganun eh. Ako wala na. Hold on, hold on. Pwedeng uminom ako sandali. Okay, tayo-tayo lang naman dito eh. Inom lang ako ng beer. Ay, joke lang. Hindi, I just need to drink sandali. Okay. Okay, ready na, ready na? Sige, let's continue. Dito na tayo. Guys, this is the last skill. 'Di ba? The last skill you need is storytelling. Sa interview, kung magaling ka magkwento, you have a high chance of getting hired. Let's start with this one. Sa storytelling skill kasi sa interview, ang gusto lang malaman ng interviewer, can you do it? Then mag-set ka ng expectations. Magaling ka magkwento. You know how to paint a picture. Alam niyo, narinig niyo na yung you know how to paint a picture? Example, basketball. Example lang to ha. Sa totoo, I don't play basketball. Kasi ako mga board games ako, chess, ganun na case. Ngayon, tingnan niyo to. Let's say I have a friend, sabi niya ganun sa akin, pre, punta tayo dun sa kabilang sa kabilang subdivision. Ang ganda dun ng covered court nila. Yung ganun na case, di ba? Pero sabi mo, pre, punta tayo dun sa laro tayong basketball. Ulitin ka, the first one, sabi niya, pre, punta tayo dun sa kabilang subdivision, laro tayong basketball. Or, yung pangalawa, sabi niya, pre, punta tayo dun sa ang ganda dun ng covered court nila. Number one, aircon dun. Tapos, ang daming chika babes dun. Number three, meron silang pasnak dun. Yan, ganun na case. Nagigets niyo mga boss? Saan kayo mas mainggan yung sumama? Dun sa isa? Sabi niya, punta tayo dun sa kabila, laro tayo basketball, or dito sa isa. Bro, ang ganda dun. May aircon yung covered court nila. Tapos ganito pa, tapos ganito pa. Saan kayo mako-convince, guys? Saan ka sasama? Kay person number 1 or number 2? Kasi yung number 2, he knows how to paint a picture. Okay? Yun siya. Ngayon, dito muna tayo. Kasi kailangan para kang sundalo. Di ka naman sasabak ng giyera na wala kang armas, di ba? Meron ba sa inyo dito sumasabak ng interview walang armas? Ready ka ba sa interview o hindi? Di ba? Paano yon? Example na to. Guys,
Live uli tayo, si Marsh na lang uli. Okay, mamaya na Marsh ha, mamaya ka na mag-share. Explain ko muna. Meron kang nakitang job post. Ulitin ko, merong job post sa OLJ. OLJ lang example muna natin ha. Pwede rin Upwork, pwede ding Lazada. Sorry, Lazada sa sasabihin ko eh. Pwedeng sa JobStreet, pwedeng sa LinkedIn, pwedeng sa Indeed. Step 1, copy the job post. Kaya nyo ba yun o hindi? Kokopyahin mo yung job post. Step 2, i-paste mo sa ChatGPT yung job post. Tapos sabi mo kay ChatGPT, oy ChatGPT, meron akong interview bukas or meron akong interview sa August 5. Ito yung job post na to. Gawan mo nga ako ng 10 questions galing sa job post na to. Make sense o hindi, guys? Yes or no? Does it make sense? Yes or no? Diba? Sunod. Ito na, guys. Diba street smart kasi pag si Coach yan eh. Etong Google AI Studio, 24/7 to, libre to, walang bayad. Siya yung magiging kapraktisan mo sa interview. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo. Yes or no? Gets nyo to? Pupunta tayo mamaya sa Google AI Studio. Sasabihin mo kay Google AI Studio, Google, tanongin mo nga ako netong 10 questions na to. Etong nasa listahan na to, tanongin mo ako. Sabihin mo nga sa akin kung marunong ako sumagot o hindi. Nagigets nyo? Number 3, meron kayong Gemini or ChatGPT sa cellphone? Yes or no? Meron? Wala. Meron. Alam yung pwede niyong kausapin yan o hindi? Hindi ka magta-type, makikipag-usap ka. Do you know how to do that or no? Alam nyo, di ba? Yes. O di yun kapraktisan mo sa interview. Hey, can we do a mock interview? I have an interview tomorrow for the position of an email copywriter. Nagigets nyo hindi? Can we do a mock interview? Can you ask me a question? And then I'm going to answer. After the first question, can you give me a feedback? After that, let's proceed to the next question. Tama hindi? Tapos may interview ka na sa i-research mo yung about the company. I-research mo yung company. Tatanong kaya, do you know about our service? Yes. You're in a done for you service. For Google Ads, for Bing Ads, for LinkedIn Ads. Ganon. Kasi nag-research ka. May impress sila sa'yo nun. And then you prepare 1 or 2 questions sa interview. Di ba may mga tanong silang ganon? Di ba yung, before we go, do you have any other questions? Di ba magaganon yan sila? Yung mga last, na-encounter niyo na ba yung ganon? Do you have any questions? Huwag mo say, no, I don't have any questions. Actually, dapat meron ka. Hey, what does it look like working with your company? I mean, let's say you're going to hire me now. What metrics that I should be hitting? What are the targets? Nagigets nyo? Kasi you want to create an impression na smart ka. Alam mo yung ginagawa mo. Tama hindi? Guys. Kasi yun po talaga ang labanan eh. Get the attention. You leave an impression. Diba first impressions last? Diba you only have one chance to impress them during the interview? Tama hindi? Guys. Totoo ba yun o hindi? You only have one chance to impress them. Kasi ulitin ko 500 kayo nag-submit ng application. 30 lang yung shortlist. 30. Tapos isa lang pipiliin. Tapos ikaw, kailangan you leave an impression. Okay po ba yun sa inyo? Okay po ba yun? You need to leave an impression. Yun po yun. Ngayon, syempre, let's practice this. Can you share your screen? Si Marsh. Oh, duty ka na ba ngayon? Kasi VA ka. Just tell me, Marsh, if you, yes, okay. I'm gonna do 2 things now. Nakikita niyo yung screen naming dalawa? Yes or no? Okay. Punta ka sa ChatGPT. Mars. Magbukas ka ng ChatGPT na tab. Next, magbukas ka ng OLJ na tab. OLJ. OLJ. Yan, punta tayo sa OLJ. Example to
Mag-type ka dyan na job po. Anong gusto mong applyan? Kunwari, type mo nga dyan, Marsh. Admin assistant. There you go. Sige, search na. Sa baba mo, ayan, pwede rin. Sa baba, ayan, admin assistant. Ayan, search. Ayan na, meron na. $1,000 to $2,000. Oh. Kikita nyo yan, guys. Admin assistant. Pindutin mo yung see more. Diba? Kasi kunin natin yung job description niya or responsibilities. Nakita niyo yun? Manage and maintain. Copy the job post. Nakikita niya, step 1, copy the job post. Nakikita niyo, di ba yung sabi ni Coach Ian? Copy mo muna yung job post. Siyempre, copy mo lahat yan. Asa na? Job post unavailable na daw. Sige, copy mo yung mga job post. Ay, copy mo simula sa about us hanggang sa ilalim. Sige. Sige. Hanggang sa pinakababa. Na-copy mo na? What? Ayan, copy mo na? Okay, copy mo na. Oops, wag mong i-paste muna. Sabihin mo, type mo sa ChatGPT. Can you create 10 possible questions? Ay, hindi. Simulan mo sa simula. Sorry. Sabihin mo, I have a job interview tomorrow. O, yun na, sabihin mo. I have a job interview tomorrow and I need to pass this interview. Diba? Now, please create 10 possible questions that based on this job post. Hindi, walang that. Please create 10 possible questions based on this job post. Tapos double dot. Di ba yung dot, anong tawag dyan? Colon ba yan or what? Hindi po. Hindi, ayan. Sige, colon ba yan or semicolon o ganyan. Tapos paste mo na yung kanina, yung kinapi mo kanina. Ayan, enter. Guys, gagawa ngayon si ChatGPT ng 10 questions. Based dun, naniniwala kayo, ang itatanong ng mga interviewer based din dun sa mga ano nila, sa job post nila or hiring? Tama, hindi? Mga bossing. So, scroll down. Sige, ayan na, yung mga 10 questions. Yung 10, what CRM platform, di ba? Teamwork and reporting, initiative and confidence. Yan yung paghahandaan mo na question bukas sa interview. Okay, yan na yung 10 questions. Okay, sabihin mo sa kanya, can you provide me can you provide me 2 possible answers for each question? Wag mo munang i-enter ha. Can you provide me 2 possible answers for each questions? Period. Make it short and sweet. Tama yan. Make it short and sweet to impress the interviewer. Ayan, short and sweet to impress the interviewer. Diba? Enter. Guys, kaya mo bang pag-practicean yan? Bawat question, meron 2 options. Pili ka. Uy, sa number 1 question, gusto ko tong si letter B. Yan yung i-memorize ko na sagot. Sa gantong question, sa number 2, gusto ko si letter A. Yan yung i-memorize ko. Guys, can you do it or not? Can you do it? Meron ka ng 10 possible questions bukas sa interview. Very relevant yan dun sa ina-applyan mong position kasi binase mo siya sa job post. Nagigets niyo ba mga boss? Sino dito naniniwala pag pinaghandaan mo, malaki ang chance mo? Diba? Ganun pala. Okay na. Magbukas ka ngayon ng bagong tab. Ano? Magbukas ka ngayon ng bagong tab. Magbukas ka ng Google Doc na bago. Punta ka doon sa script kanina ni Coach Ian. Ayun na, yung Google Doc, yung script. Pindutin mo yung file. Create new. Kasi gagawa tayo ng bago mong copy. File, new. Okay, document. Okay, ready ka na. Guys, mga shortcut yan na. Okay, i-copy mo yung question number 1.
Dun sa chat GPT. Yung first question lang hindi yung sagot. Yung 10 questions, ayan, first question. Sige, yan, 10 lahat. Yan, basta lahat, sige, i-ano mo muna. Lahat, lahat. Yung hanggang 10. Okay. Paste mo dun sa Google Doc. Make sense? I-type mo dyan, interview questions. Sa untitled document, pangalanan mo yan. Kunwari lang to, interview questions for company A. Example lang to. Anong name ng company na yan nga ulit? Tingnan natin dun sa OLJ. Ano nga ulit yung pangalan ng company? Hindi, may pangalan yan eh. Ayan si Premier TC at Premier TC Services. Premier yan at Premier TC. Diba? Si Premier TC. Tanggalin mo yung company. Interview questions for Premier TC Services. Guys, does it make sense? May interview ako bukas. Meron akong 10 questions. Kunwari, hindi naman bukas interview mo. Diba? Kunwari, ang interview mo sa ano pa, ano bang day ngayon pala? Friday na, wala bukas kasi Sabado. Kunwari, August 4. Meron kang weekend pagpra-practicean to. Sa tingin niya, mas prepared ka sa Monday, hindi? Yes or yes? Mas prepared ka, no? Ready na. Ito yung 10 mong questions. Tama ba, Marsh? Yan yung 10 questions mo. Okay. Punta na tayo sa Google AI Studio. Huwag ka mahiya sa AI Studio na to kasi robot to. Robot. Walang bayad to mga boss ha. Google AI Studio. Okay. Yan. Punta ka. Ayan. Yan. Google AI Studio. Sige, pasok. Yan, try Gemini. Hindi yung API key kasi API key kailangan. I-check mo lang yung consent niyan. Okay, I accept. Can you zoom your screen a bit? Oh guys, eto na. Copy the job post. Ginawa na natin. Get top 10 questions. Kasi para handa ka. Ano yung posibleng itanong? Practice with Google AI Studio. Doon tayo sa Google AI Studio. Okay. Sa left side, mayroong tinatawag na stream. Stream. Are you seeing that? On the left side, di ba may chat, merong stream. Pindutin mo yan. Okay. Stream. Yes, pindutin mo na. Okay, guys. Meron dito sa baba, wag ka munang pumindot, merong talk. Naka-headset ka ba ngayon? Yes or no? Type mo nga dyan yung prompt. Naka-headset ka o hindi? Wala po. Ay, kala ko meron kang headset. Sige, sige. Sino dito sa inyo merong headset, guys? Hindi ko na lang muna explain ha. Pag pinindot mo yung talk, sige, pindutin mo yung talk. Sumabay nga kayo guys. Sino dito may Google AI Studio na ngayon sa tapat nila? Magsalita ka, talk. Kaso wala ka kasing headset eh. Diba? Ayan yung talk. Pag pinindot mo yung talk, magsalita ka. Sige, lagay mo headset. We can wait. Sige, get your headset. Okay, let's do that. May headset pala siya eh. Pag pinindot yung talk, magsalita ka na. Hey, can you hear me? Yes. Di ba ang sasagot sa'yo yung si Google AI Studio, yung AI. Don't worry, hindi ka namin naririnig sabihin mo, can you hear me okay? Pindutin mo yung talk. Wala ka nang gagalawin dyan. Pindutin mo yung talk. Tapos sabihin mo sa kanya, can you hear me okay? Ayun may use microphone kasi sa taas eh. Yung headset. Yeah, allow mo yung permission, di ba? O refresh mo muna yung browser mo. Refresh mo yung browser mo. Are you using now your headset? Sige, can you hear me okay? Sabihin mo. Pindutin mo. Go ahead and refresh your... Ayan, ayan. Can you hear me okay? Sabihin mo. Sige. Hindi ka namin naririnig. Just say something. Hindi ka ba naririnig? Or what? Hindi sumasagot sa'yo eh. Hindi gumagana ang headset mo. Sabihin mo lang, can you hear me okay? Refresh mo yung browser mo. Kasi hindi to na hindi. Ayan, talk. Say something now. Can you hear me okay? Yes, I can hear you clearly. Sumagot yung robot guys o hindi? Ayun sumagot. Sige. Sabihin mo, can we do a mock interview?
Sabihin mo, can we do a mock interview? You're the interviewer, I'm the applicant. Sabihin mo ganun. I'm applying for an executive or virtual executive. I'm applying as an admin assistant. Ayan o, di ba? I'm applying for an admin assistant. Can you ask me a question? And then I'm going to answer it. Oh, di ba? See? Can you tell me a little bit about yourself and your experience? Common question ba yun mga boss o hindi? Di ba lagi naman tanong yan? Can you tell me a little bit about yourself and your experience? Oh, nakikita niya? Sumasagot. Guys, hindi. Sumasagot sa kanya. Kung sumabay kayo at may headset kayo, sumasabay sa inyo yan, Google A Studio. Sample lang yan. Balik tayo sa left side. Pindutin mo yung stream. Kasi dito na tayo dun sa ginawa nating document. Okay, pindutin mo yan. Pindutin mo yung stream. I-refresh mo nga. I-refresh mo yung browser. Okay, dun tayo sa share screen. Tapos, pindutin mo yung Chrome tab. Chrome tab. Hindi po, sa taas oh. Ayan oh, sa taas, Chrome tab. Ayan. Pindutin mo yung interview questions for Premiere. Share. Pindutin mo yung share. Oh, di ba? Tanungin mo siya, can you see my screen? Can you describe my screen? Sabihin mo, guys, i-describe yan ng Google na, oh, I can see questions para sa interview. Tapos, instruct mo siya, uy, meron akong 10 questions dito. Tanungin mo ako one at a time. Tapos sabihin mo sa akin kung tama ba yung sagot ko. Tanungin mo ako ng first question, sasagot ako. Sunod, tanungin mo ako ng second question, sasagot ako. Tanungin mo ako ng third question, sasagot ako. Gets niyo mga boss? Sinong nasusundan? Nakikita ng Google AI Studio lahat ng questions dyan ni Marsh. Are you learning? Nakikita yan ng Google AI Studio. Scroll down mo pa. Kaya niyang makita yan, yung mga, lahat ng nakasulat dyan. Kaya niyang basahin yung mga questions dyan. O, di ba? O may kapraktisan ka na. O responsive. Guys, sinong nagsabing wala kang kapractice? Ang purpose nito, ba't ka magpa-practice? Para kapag lumabas yung mga question na yan, hindi ka na nagugulat or na-mental block kasi napaghandaan mo na. Diba? Tapos meron ka lang, what CRM platforms have you used before? How do you keep CRM data clean? Diba? Ganun lang po yun mga boss. Hindi lang kayo marunong gumamit ng mga tools kasi kung alam nyo yung mga AI na pwedeng makatulong sa inyo, ayan na oh, may 24/7 ka, kapraktisan, tuturuan ka niya. Magbibigay pa siya sa iyo ng feedback. Hey, okay yung sagot mo pero dagdagan mo lang ng konti ng ganito. So that's how you do it mga boss. Okay? Goods na po tayo? O hindi na natin to yung nag-i-interview. Pinakita ko lang sa inyo paano gawin. Anyway, recorded naman to. You can go back and review this. Okay po ba yan? Mga boss, are you learning? Happy? Happy kayo? You can stop the presentation now. You can stop the presentation now. Salamat, Mars. Oh, di ba? Parang sa Mars eh. Oh, salamat, Mars. Okay. You can stop the presentation. There you go. So, ganun po mga boss You copy the job post. Unpin ko lang. Unpin. Pero you copy the job post. Sa mukha eh. So you copy the job post, you get the top 10 questions. Bakit top 10 questions based sa job post? Doon talaga yun sila kukuha ng sagot, ay ng tanong based doon sa post nila. Kasi yun yung hinahanap nila eh. Practice ka kay Google AI Studio. Sino dito yung nag-build ng confidence kahit konti? Yung tinuro ni Coach Ian. Oo nga no, pwede pala ma-improve pa yung skill ko. Yung ganun na case, yung interview skills. Tapos gagamit ka pa ng Chat Gemini or Chat GPT. Uy, practice nga tayo. Itanong mo sa akin to na question na to, paulit-ulit. Hindi tayo aalis dito hanggat di ko to na ma-master. Okay ba yun sa'yo, Chat GPT? Or okay ba yun sa'yo, Gemini? Ganun yun. Okay? Para ma-master mo talaga yung pagsagot. Tapos yung may phone ka pa, research mo yung company, prepare 1 to 2 questions. Okay? Next.
Last na to and then we're done. Okay lang? During the interview, set their expectations. Sino dito hindi magaling sa English? Sige nga, type nyo dyan, not good. Hindi magaling sa English, awkward yung English niya, walang background sa BPO, yung mga ganun na case, not good. Type nyo. Type nyo. Okay. Hindi, eto muna makinig ah. Kung nag apply ka ng position, pero kunwari lang to, appointment setters or closer or BPO, customer service, yung makikipag-usap ng customer, hindi mo pwedeng sabihin, I'm not good in English. Kasi gonna need that. Tama, hindi. Siyempre, call center yung na-apply mo, sabihin mo hindi ka marunong mag-English. Kapag call center ka mag apply sa interview pa lang, babantayan nila yung fillers tsaka AMS mo. Yung fillers, like, fillers ang tawag dyan eh. Okay, bibilangin nila yun sa'yo. Maraming fillers tong taong to, hindi pwede to. Yung ganun na case. Pero, kung yung trabaho mo, kunwari web developer, bakit makikipag-usap ka ba ng customer lagi, everyday? Hindi ah. Kapag video editor, bakit? Kailangan mong magaling mag-English? Hindi. Video editing na skills ang kailangan ko sa'yo. Kung accountant ka or bookkeeper ka, I don't need you to be that good in English. Bakit? Behind the scenes ka naman eh. You're crunching numbers. You're working on the spreadsheets. You're working on Zero or Intuit, whatever, accounting platform you're using. Tama ba? Pero, ganito lang po yun. Very effective to. Gumagana to sa mga Google Ads students ko. Meron akong student, hindi magaling mag-English sa Google Ads. Hulaan nyo. In a matter of 2 months, 6-digit a month na siya. In 60 days. Nagwa 100,000 pesos a month na siya. Hindi siya magaling mag-English. Nung unang nag-apply siya, 20,000 lang natanggap niyang sweldo. Yung first client, 20,000. Pagkatapos, after 2 weeks, nag-apply uli siya. Pero na-reject siya mga boss ha, imposibleng wala. Nag-apply siya ng 5, sa unang client to ha, nag-apply siyang 5, na-reject siyang 5, 5 interview na-reject siya, hindi siya magaling mag-English. Sa pang-anim na hire siya. Magkano sweldo? 20 mil. Nag-apply uli siya. Sa pangalawang client, yung first client, 20,000, may full-time, may tracker yun. Full-time yun. Itong pangalawa, ito maganda. Walang tracker. Wala niyo magkano offer sa kanyang sweldo? 70,000. 90,000 na yun, dalawang client, di ba? Pero pwede mag-OT dun sa client na pangalawa. Kahit Sabado-Linggo. Ang sweldo niya is, hulaan nyo, 95,000. Dapat 70,000, pero masipag siya nag-OT. 95,000 plus 20,000, o di nagkaroon na siya ng 100,000 na income. Tama hindi? Hindi siya magaling mag-English. Hirap siya mag-English. Anong tinuro ko sa kanila? Tingnan nyo to ha. Kunwari, ang interviewer ko, ito si Jocelyn Salvador. Pero in English kasi is Jocelyn. Di ba Jocelyn lang yan? Let's say, ito si Jocelyn or si Giselle ang mag-interview sa akin. Sasabihin ko muna sa kanya, bago siya magtanong sa akin, sasabihin ko, hey Giselle, nice to meet you. But before we start, I just want to let you know, I'm not that good in English, but I'm very good when it comes to Google Ads. Nagigets nyo hindi? Kaya nyo bang sabihin yon? Ulitin ko ha. Kahit GHL pa yan. Hey, hey Roger, I just want to let you know, I'm not that good in English, but when it comes to GHL, you can count on me. Bakit? Ganito kasi yan. Kunwari lang to, interview, pa-impress ka, di ba? Hindi ka na pala magaling mag-English. Number one, matuturn off yung interviewer. Tama hindi? Mababad mood na siya sa'yo. Kasi, hindi ka magaling mag-English, awkward ka mag-English, may accent ka, mali-mali pa grammar mo, na-turn off na siya sa'yo. Tama hindi? Pero, inunahan mo siya, sinet mo yung expectation ng interviewer. So, Raj, before we start, di ba hindi naman mahirap yung English ko na yung tinuturo ko sa inyo? Hey, Raj, before we start, I just want to let you know, I'm not that good in English, but you can count on me when it comes to email copywriting.
I'm that good. Nagigets nyo? Bakit? Para kahit sa interview, nagsasalita ka na, dahil naset mong expectation nila, hindi siya nag expect kahit na nag stutter ka, di ba? Parang Carabao English ka or may accent ka magsalita. They don't care. They don't mind your grammar. Kahit ano ka, nagpo-pause ka, may fillers ka. Kasi ang habol nila sa yung skill set mo. Hindi naman yung English skills mo or communication skills. Make sense? Pero, pero, dapat, marunong ka naman kahit konti ng English. Di ba? Yung English mo, conversational. Kapag nagsalita ka ba, sabi mo kasi hindi ka magaling mag-English. Ako na nakikinig sa'yo, naiintindihan ba kita o hindi? Kasi kung hindi rin talaga, babagsak ka sa interview pa rin. Alam ko hindi ka magaling mag-English, pero make sure, pag nagsalita ka naman, naiintindihan ko kahit papaano. Tama po ba yon? Tama po ba o hindi? Kasi hindi rin talaga pwedeng totally hindi ka marunong mag-English eh. Does it make sense po? You need to pass that interview pa rin. Pero hindi kailangang magaling. Kahit nagpo-post ka, okay lang yon. Kahit na you know ka dyan, okay lang yon. Naiintindihan nila yon. Okay po ba? May sense ba si coach yung kinikwento ko sa inyo? Kasi ganun po talaga. Hindi pwede na mga totally hindi ka marunong mag-English. Kasi you still need to show what you can do. Kasi ang titingnan din nila, can you communicate with client din? Maayos ka ba mag-communicate? Okay? Goods na po tayo mga bossing. Goods po tayo. Okay. Yun lang, isiset yung expectation. I'm not that good in English, but you can count on me on GHL or you can count on me on Google Ads. Pero wag nyo nga sabihin yan kung BPO ang ina-apply nyo call center. That really requires English com skills. Okay? So that's it mga boss. Yun lang muna yung tuturo ko. Yun na muna yung that concludes our training for tonight. Meron ka namang natutunan? Ano scale of 1 to 10? Kasi libre lang naman to na training eh. Did it help you in some way? Nakatulong pa rin ba sa inyo yung training natin tonight? Yes? Kasi gusto ko magkaroon ka ng chance. May fighting chance ka. That's why I'm doing this. Okay? Para sa inyo yon. It's not for me. I don't need it. Sinabi ko na yan sa mga students ko. Kahit nga 5 years, 10 years, di ako magtrabaho, mabubuhay ako eh. Totoo. Kasi may pera ako, may savings ako. I'm doing this for you guys. Para kumita kayo. Okay? So maraming salamat mga boss. Yun lang muna yung training natin for tonight. Oh, I do have a favor. Would that be okay? Okay lang sa inyo? I'm gonna jump now to Facebook. Sundan niyo si Coach Ian dito sa sa The Guild na community. Okay, hold on. Yung dito sa The Guild, yung sa work from home. Kung hindi pa ka, pero syempre marami na rin dito sa inyo member na eh sa The Guild. Yung yan sa Guild. Can you go here and ibigay ko sa inyo yung link. Ito, can you go here and follow niyo lang po si Coach Ian there. Ito po, oh. Can you go here? Ito. Then mag-join kayo as a member. Okay? And then lastly, if you want to learn GHL, ito dyan yan na part. Ito na community naman. Pinoy, The Guild Pinoy GHL Academy. So go high level yan ha. Meron akong 5 hours na recording, bigay ko sa inyo yan. Pero pag gusto niyo namang mag-join talaga with officially, for yun, kayo na bahala doon if you want to. Okay? Hindi naman sa paid training. Pero that's it guys. Goods po ba kayo? That's it. Ha? Okay. So maraming salamat sa inyo mga bossing. I'm going to end the training now and then favor lang